Former President Duterte is in good spirits, as usual. He's always happy to see his defense team. And we're working on his case. Attorney Kauman, the ICC is in trouble after the U.S. placed sanction on Chief Prosecutor Karim Khan, who also faces a serious personal allegation. His email and bank account are reportedly blocked. So our question is, number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if the Chief Prosecutor can't do his job, who will handle the case? Number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. Yeah. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the US sanctions, these were imposed. I don't think it has anything to do with the Philippines situation. As you may be aware, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into what so-called Palestine situation. And he has said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes that is Israel, and Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions. Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person in particular. That's the Chief Prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course, and then whatever happens to Chief Prosecutor Khan will happen. But the person who is handling the case at the moment is the Deputy Prosecutor, that's Mame Niang, and he has overall control of the case, and he is the person who is now signing off on documents in President Duterte's case. However, on an operational basis and on a day-to-day basis, the person interacting with the defense is an experienced American prosecutor. I'm not going to mention his name, but he's a professional prosecutor. We just hope that the deputy prosecutor himself will take the time to learn the case and also interact with the defense, because just as I am accustomed to interacting with the former chief prosecutor, I expect that the deputy prosecutor who has now assumed that role will interact with me. Let me make one thing clear. We invited the judges to disqualify themselves, or to excuse themselves, right, as a matter of courtesy and out of respect. They said that we shouldn't do that. Well, we shouldn't do that, but we acted out of politeness and courtesy. It's not our position to criticize judges. Judges are independent, they have a degree of integrity, that's presumed integrity, and we're the last people to question their integrity. However, this whole issue with respect to jurisdiction has already been litigated, and litigated extensively, and those two judges were party to that decision. That's what the request for disqualification is all about. I want to tell the Filipino community around the world who support the president to keep your spirits up, to support him, but to support him lawfully, and with all respect for due process, the judges and the victims, who I've said time and time again have an important role to play in this case. And they have a right to have their voices heard. So respect that. Has nothing to do with his innocence. We will fight for that, and we will hopefully bring him home soon. Thank you very much. Have a great day. God bless you, sir. Alright mga kababayan, so ito ay fresh na balita mula sa The Hague. At ito pong clip na to ay nakuha natin sa SMNI News, no? At ito nga po yung pagsagot sa interview ni Attorney Nicholas Kaufman. Ito po yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa ICC, no? So short background lang dito kay Attorney Kaufman. Siya po ay isang British-Israeli na abogado na may malawak na karanasan na po sa international criminal law, no? At siya po ay nagtapos ng law degree mula sa University of Cambridge noong 1989. At ito naman yung mga naging karera niya sa batas. Dati po siyang prosecutor sa International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia bago siya naging defense counsel sa ICC. So ilan sa mga naging kliyente niya mga kababayan ay talagang high profile, no? Kabilang dito yung
mga personalidad sa international criminal cases tulad ni Jean-Pierre Bemba Gombo, no, dating vice presidente ng Democratic Republic of the Congo na nahatulan ng war crimes at crimes against humanity ngunit naabsuelto noong 2018. Meron ding isa na si Maxime Mokom Guaca, isang pinaghihinalaang leader ng militia mula sa Central African Republic na pinalaya matapos bawiin ng ICC prosecutor ang mga kaso laban sa kanya noong 2023. So talagang hindi biro yung pinagdadaanan at hinahawak ang kaso neto ni Attorney Kaufman. So sinagot din po ni Attorney Kaufman yung about sa issue po ni Prosecutor Karim Khan, no? Pero hindi niya na masyadong dinetalye pa dahil wala nga daw po siya sa posisyon para siya po ay mag-judge, no? Pero based sa ating mga nabasa, mga lumalabas sa mga web na ating napupuntahan, etong si Karim Khan, ang Chief Prosecutor ng International Criminal Court or ICC, ay pansamantala nga pong nag-leave habang iniimbestigahan po ng United Nations Office of Internal Oversight Services ang mga aligasyon patungkol nga po dito sa sexual misconduct laban sa kanya. So ang desisyon ni Khan na mag-leave ay kaugnay dito sa kanyang kinakaharap na kaso di umano, no, na isinagawa ng UN. So ayon sa mga ulat na ating nababasa, isang babaeng empleyado daw ng ICC ang nag-akusa sa kanya ng sexual harassment na umano'y naganap noong December 2023. So ito ay ayon sa ating nakuwang source mula sa ChatGPT. At ang mga naging pahayag naman po ni Khan, mariin niyang itinanggi yung mga aligasyon na ito at sinabi niyang ang kanyang pag-leave dito sa ICC ay upang mapanatili po yung integridad ng ICC, 'di ba? Habang nagpapatuloy po yung investigasyon. Kasi mas malaki po yung magiging implikasyon nito, lalo na siya po ay prosecutor at siya po yung hawak dito sa kaso po ni PRRD. So malaking question o magiging questionable ang kanyang kredibilidad para sa akin. Syempre, 'di ba? Kumbaga meron siya kinakaharap na ganitong mga kaso or reklamo. So hindi maaalis sa isip ng mga tao, lalo na sa mga Pilipinong nakaantabay dito sa kaso po ni PRRD, na magdalawang isip, no, kung ano ba yung kredibilidad ng taong ito, na siya mismo ay humaharap sa mga akusang talagang masasabi natin na hindi din makatao, no? So habang wala po dyan si Karim Khan, siya po ay pinalitan muna, no, ng mga deputy prosecutor na si Mami Mandiahe Niang at Nazat Shamim Khan, no, ang namamahala ngayon sa mga tungkulin. So again, yung epekto nito sa ICC ay mabigat, pero tinitiyak naman ng korte na magpapatuloy ang kaso ng walang pagkakaantala, kabilang ang kaso nga po nito ni dating Pangulong Duterte. So nasabi po ni Attorney Kaufman na respetuhin po natin at tayo po ay maghintay sa kung ano pang mga susunod na mangyayari, no, at respetuhin po natin yung mga magiging desisyon ng mga judges dahil nga po hindi naman agad-agad na makukuha natin yung ating gusto, no? At tayo po talaga ay dapat sumunod sa proseso na gagawin. At wala naman tayong magagawa kundi sumunod nga talaga dito sa nangyari dahil nandito na din, at hangad naman po ni Attorney Kaufman na maiuwi si dating Pangulong Duterte as soon as possible. So para sa akin mga kababayan, napakahalaga po talagang bantayan itong kaso po ni dating Pangulong Duterte dito po sa International Criminal Court or ICC, dahil malaki po ang implikasyon nito hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil tayo po ay pinapanood worldwide. At ito po ay isang makasaysayang pangyayari po sa ating bansa na kailanman ay hindi na makakalimutan ng mamamayang Pilipino. So ito yung mga layunin kasi ng ICC mga kababayan, no, yung pagpapalakas ng pandaigdigang hustisya. Kaya lamang sa kabilang banda sila ay nababansagan ding kangaroo court or talagang corrupt. May mga ganyan, no. May iba ding nagtitiwala. At the same time may mga tao din na kumu-question sa integridad ng jurisdiction or hustisya dyan sa ICC. Kasi ito nga yung pangunahing layunin nila, yung panagutin ang mga individual
na responsable nga sa malalaking krimen laban sa sangkatauhan. Ito nga yung particular na dito yung mga kaso na kinakaharap ng ating dating Pangulong Duterte, yung war on drugs. Ito po yung crime against humanities na tinatawag daw, no? At ang mga bansang hindi gumagana yung hustisya o nagiging epektibo, yan yung mga pinapasok ng ICC, lalo na kung kayo ay kabahagi niyan, kung ang bansa ay kaanib ng ICC ay may jurisdiction dyan. Pero sa ating kaso naman mga kababayan dito sa Pilipinas ay gumagana po yung ating justice system. At ako ay parang kung ako ang ilalagay sa posisyon ng ating mga judges, mga abogado dito sa Pilipinas, parang ang sakit naman, no, sa atin o sa kanila na sila ay na-bypass at bakit kinakailangan dalhin sa banyaga at doon litisin, no? Para bang ang tingin ng ibang bansa sa atin ay hindi gumagana yung ating justice system, no, dahil bakit kinakailangan humingi ng tulong o bakit kinakailangan pang ipadala doon kung talagang nagkasala yung tao, dapat dito siya litisin. Bukod pa dito mga kababayan, napakalaki po ng implikasyon nito pagdating sa political na hinaharap ng Pilipinas, dahil alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte ay isa sa pinaka maimpluwensyang politiko sa bansa. So, itong kanyang kaso ay maaaring makaapekto sa landscape ng politika sa Pilipinas, kagaya nga po ng nangyari sa nakaraang eleksyon, 'di ba? So, halos lahat ng botante ay talagang nagising, itong nangyari nga dito sa eleksyon nung May 12, 2025 ay parang naging protest, 'di ba? Yung parang vote protest ng mga supporters ng mga Duterte. At kung siya ay mahahatulan ng ICC, maaaring ito ay magdulot ng epekto sa kanyang mga kaalyado sa politika. Maaaring sila ay mas maging agresibo sa depensa. Ito ay pwedeng maging dahilan ng pagbabago sa pananaw ng mga botante, lalo na yung mga supporters po ni PRRD. So, ito ay magiging napakalaking usapin at pwede itong magtulak ng bagong pananaw tungkol sa papel ng ICC sa Pilipinas, kung ito ba ay dapat kilalanin o tuluyan ng tanggihan. So, ayan mga kababayan, no, ilan lang to sa mga ating mainit-init na dapat pag-usapan at bantayan. At hindi lamang si dating Pangulong Duterte ang nakataya sa kasong ito, no? Nakasalalay dito kasi yung sistema ng hustisya, ang politika ng bansa, ang respeto sa karapatang pantao, at ang relasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. So, itong pagsubaybay sa kasong ito ay mahalaga dahil anumang desisyon ang lumabas ay magiging pundasyon po ito mga kababayan sa hinaharap na direksyon ng bansa sa usaping hustisya at accountability. So, tayo ay nananalig pa rin mga kababayan na as soon as possible ay mapawalang sala na po si PRRD at siya po ay mapabalik dito po sa Pilipinas. Actually, hindi pa naman siya nahuhusgahan, no? Wala pa naman sa kanyang verdict kung siya ay nagkasala or hindi. Pero nais natin na dito sa Pilipinas, kung siya man ay mapatunayang nagkasala or may kasalanan, dito siya litisin, no, sa ating sariling bansa. Hindi naman, alam naman natin na hindi perfect ang mga leader, no. May mga flaws, may mga din yan, may mga pagkakamali na nagawa. Pero what is important is aaminin, bibigyan ng pantay na karapatan dahil ang lahat ng tao ay may karapatan na ipagtanggol ang kanilang karapatang pantao. Okay? So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video at abangan nyo po yung mga susunod na mangyayari dito po sa kaso ni PRRD sa ICC. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.